Alright, welcome back dito sa ating channel, Sir Johnny. At bago ang lahat, maglalambing po ako sa inyo na pakisubscribe po yung aking channel. Palike na po kung nakatulong sa inyo yung aking honest review. Pakishare na po at hit nyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos natin about honest Ola reviews dito. So, sinubukan ko ngayon na applyan itong si Pashcash. Okay. Kasi nawawala siya sa Play Store, di ba? Marami kasi nagtatanong sa akin kung ano raw yung update kay Pashcash. Kung na-revoke na ba, may cease and desist order, na-raid na ba? Kasi nga, ang tagal na nilang nawawala sa Play Store. So, anong ginawa ko para mahanap sila? Kung paano sila ma-download at kung paano masubukan, kung paano ko masubukan na mag-apply ulit. So, hinanap ko muna sila sa Google. So, may nakita naman ako, no, na ito, pakita ko sa inyo. Ayan. Diyan ko siya nakita. Una kong ginawa. Yan. Nung nahanap ko, yan yung may tag na yan, yung sa taas niya, Fcash VIP, okay? Tandaan yan. And then, syempre, website siya. Doon ko siya sinubukan din, device location, ayan. Then, nakapasok tayo, ang maximum loanable amount ko raw is 46,000. Sabi niya, ayan. Then, borrow now, ayan. Syempre, papasok muna tayo sa kanilang paglalagay ng ating mga mobile number at makakuha tayo ng ating OTP para maka-access tayo. Medyo natagalan ako dyan kasi nagloloko yung system yata nila sa website. Then, ayan na. Pagbungat pa lang natin na binungaran kagad ako ng verify valid ID. Then, ID type, ID number, tapos yung mga kailangan nila, mga personal infos natin na kung saan hindi ko nababanggitin dahil alam nyo na kung paano yung proseso niya yan. Then, binigay ko naman lahat ng kailangan nila. Then, after that, pwede rin ako makapag-loan ng 1,000 pesos repayment term up to 60 days. Sabi niya, ewan ko kung totoo. Then, ayan na, fill in the information. Ayan, yung personal information, employment information, bank information, contact information. Then, dire-diretso na tayo para sa mga, kasi ano nyo naman. Pero nilagay ko dito sa aking employment information, no, yung job information na yan is unemployed. Lagi kong ginagawa ngayon yan kasi nga, ayoko magbigay ng details ng aking pinagtatrabahuhan kahit may trabaho. Nalagay ko lang unemployed kasi meron naman tayong extra income na kung saan ating kinukuha yung pambayad kapag tayo nagkakaroon ng sinusubukang reviewin. Ayan. Tapos, syempre, GCash gagamitin natin kung saan yung name of disbursement bank. And then, ang kinukuha po niya ng mga contact information is nasa 5 persons sa ating phone contacts. And then, diniretso natin, ayan, select loan naman hanggang 1,000 lang talaga. Choose loan term. Nilagay ko is 30 days hanggang ganyan lang. Apply loan. Then, after that, kailangan daw i-download yung kanilang app. No? Na kung saan, ay binasa ko muna yung nakasulat dito. Ayan, no? How to install. Click download allow to install the app in the setting install yun. Ang problema kasi dito, kasi nga wala sila sa Google Play Store, is may issue. Kapag ganito po yan, lilinawin ko muna ito. Kapag ganito po ang isang apps na nawala sa Play Store, may problema po yan sa kanilang malware. Maaaring merong malicious at maaaring may mga spy malware. Diyan po inaalis sa Google Play Store. Kasi meron tinatawag dyan na Google Play Protect. Na kapag na-trace nila yan, automatic matatanggal sa ating mga phones. Basta na lang mawawala yan kapag na-trace ni Google Play. Kapag in-activate nyo yon yung Google Play Protect, matik yan. Tatanggal na kagad na yan sa ating mga Android phones. Ayan, nakalagay yun. If you encounter problems during installation, please turn off Google Play Protect. Go to the Google Play Store, click your account Google Play Protect in your Google Chrome browser, and you will be able to install it successfully. Ayan, di ba? Ibig sabihin, i-off mo yun para ma-install mo yung apps nila. Pero, hindi ko tinuloy. Kaya ang ginamit ko, ang ginawa ko is, ginamit ko itong aking Vivo phone, dito ko din-download, at ginamit ko naman yung Share It. Pinasok ko dito sa ating phone na ginagamit ngayon, dito sa ITEL. Ayan, dito ko po siya din-download, sinubukan ko siya. Hindi ko tinuloy dito sa website. At ngayon, pagka-try ko dito sa apps na ito, nang install ko, bumungad sa akin yung current loan amount. Kasi syempre may info na ako sa kanila di ba? Ito yung sa akin bumungad, yung 2,000 na loan amount, na maximum loan na bulangot ko raw is 30,000 at repayment up to 125 days. Sinubukan ko mag-borrow now. Ayan po, select loan amount is 2,000 hanggang 2,000 lang talaga at hanggang 121 to 125 days daw yung loan term sabi niya. Sinubmit ko ngayon. Then, ayan po yung lumalabas
Loan amount, 2,000. Loan term, 121 days. Loan tenure for per schedule is 7 days. Di ba? Kalagay ka kagad, 7 days lang. So, it means, hindi na to yung 121 days. Then, sinilip ko siya. Sabi ko, subukan ko nga. Sige. Sinilip ko muna siya. Ayan. Bali, for 7 days na babayaran ko, yung per schedule payment is 2,091. Diba? Samantalang 2,000 lang yung aking loan amount sa kanila. Tapos, ang darating lang sa akin ay, pakita ko sa inyo, yung issued amount is 1,480 na lang. Almost, 520 yung ikakaltas nila. Ayan, nakalagay naman service fee. Tapos meron pang interest na 190. Ba, matindi. Di ba? Tama, 190 tapos ang laki, tapos for 7 days lang yung nakalagay. Ayan, tingnan nyo, per schedule payment is 7 days. At hindi sinusunod yung loan term na 121 days. Okay, malinaw. Ayan, nakalagay naman po yun. So, babayaran ko sa kanya after 7 days is 2,091. Kaya ang ginawa ko, hindi ko po tinutuloy. Ito yung advice ko sa inyo. Kapag nakikita nyo ganyan, ang lalaki na binabawas, tapos ang laki na sisingilin sa inyo, after 7 days, huwag nyo nang subukan. Para sa akin kasi, talagang napakalaking red flag. Yan, pakita ko sa inyo, oh. Takpan ko yung number ko, baka makita nyo eh. Ano, pag nagkaroon ka pa ng late payment, is penalty fee is 3.00%, tapos late payment for reduction one time, 5.00%. Tapos loan cancellation policy, pag kinancel mo yun, magbabayad ka ng 100. O, di ba? Kinancel mo na, dahil ayaw mo na ito lang, magbabayad ka pa rin. Di ba, ang laking, na ito, ang laking red flag para sa akin ng mga itong klase ng mga loan up. Kaya hindi ko tinuloy. Ito yung mga sinasabi ko sa inyo. Pag nakita nyo medyo, baka mag-ipit kayo in the times of the 7 days, huwag nyo nang ituloy at baka maipit lang kayo, baka hindi umabot sa inyong sahod. Tapos medyo may issue rin to. Ang daming complaint din itong F-cash, itong fast cash, di ba? Alam nyo naman yan, daming nagre-reklamo dyan sa Facebook pages, groups, sa PAOK. Nakita ko naman yung mga maraming complaints dito eh. Kaya sabi ko sa inyo, imbis na tangkiligan ninyo yung ganito, huwag nyo na subukan mangutang sa mga ganito. So, sana nakatulong doon sa mga nagtatanong sa akin kung ano update kay Fastcash. Hindi po siya revoke, wala pong cease and desist order, hindi po siya na-raid, nawawala lang po siya sa Play Store ng Google. Okay? So, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako sa inyo na paki-subscribe po yung aking channel, Sir Johnny, at paki-like, share, at hit niyo po yung notification bell para sa mga updated, honest, all reviews dito sa ating channel. Maraming po salamat sa uulitin.